somewhere out there, somewhere far away. I want Magpapatuloy ang kwento na kung saan ay makikita natin ang ating bida na masayang nagsasampay. Pagkatapos ay napatanong naman sa isip si Lin Nianfan na kung may kumakatok ba raw sa pinto, kaya agad na rin niyang sinabi na pumasok na raw ito. Mayroong isang two-headed wolf, isang three-tailed lion, at isang huge type tiger. Mayroon ding dalawang matandang lalaki na nakatayo sa likod nila, at makikita ring nakangiti pa ang dalawang ito habang nakatingin kay Lin Nianfan. Sabi ng isa, ang munting red along ito ay tanda ng aking paggalang sa iyo. Sabi naman ng isa, hindi ako gaanong nakapanghuli, pero lahat ng nakuha ko ay sariwa mula sa gubat. Kung nangyari yun sa nakaraan kong buhay, kailangan kong magpalipas ng buong buhay ko sa kulungan, di ba? Maglakbay sa mundong ito ay maganda. Maupo muna kayong lahat, pupunta ako at maghahanda ng ilang sangkap. Ano kaya ang dapat kong gawin? Dinalaw ako ng mga cultivator at dinalhan ako ng napakaraming magagandang regalo. Kailangan ko rin silang aliwin, sabi ni Lin Nianfan. Sinabi naman ni Lin Nianfan, ay oo nga pala. Kumain tayo ng hot pot shabu-shabu, pagkatapos ay ipinakita ang niluto ng ating bida na mga masasarap na putahe. Xiaobai, napakagaling mo, sabi ni Xiaobai. Okay lang ako, guys, kain na tayo. Nang bigla namang natigilan si Lin Nianfan, gayong makikita naman ang apat na ito. Grabe, kanina dalawa lang, ngayon naging apat na. Ang karne na to, bakit ganito ang hugis? Ano to ang cute? Nasabi naman ng matanda, ang kalderong ito ay isang larawan ng Tai Chi. Ito na nga ang landas ng yin at yang, hindi ako makapaniwala sa kalderong ito. Mayroon itong layunin na pagkasunduin ang yin at yang pati na rin ang kaguluhan ng Tai Chi. Ito ang tinatawag na kaldero na gumagawa ng isa at mula sa isa ay nagiging dalawa. At ito, karagdagang nahahati sa sopas at mala, inihanda gamit ang ilang karne at gulay bilang mga sangkap, upang tamasahin ang esensya ng lasa. Pagkatapos, dalisein ito sa tiyan, palambutin ito sa sikmura, isang lutuing Sichuan na nailalarawan sa pamamagitan ng maanghang at matapang na lasa nito. Guys, paumanhin kung di ko masasama yung iba pang details kasi bawal po siya, mababan po ang channel ko kasi malaswa po kasi ang explanation, pero di ko na sinama yung malaswa, yung kaunting details lang po ang nilagay ko, paumanhin po talaga. Ito ay magpapalusog sa lupa, paulit-ulit at walang katapusan. May natutunan akong kahanga-hanga, sabi ni Lin Nianfan. Isa lamang itong kaldero na kaka-interes ang mga cultivator na ito. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na tara, kumain na tayo. Hindi pa ako nakakita ng ganitong mga pagkain dati. Tanong naman ng isang babae, paano natin ito kakainin? Ipapakita ko sa inyo, sumunod kayo sa akin, sabi ni Lin Nianfan. Kumuha kayo ng isang piraso ng karne, at ilagay ito sa kaldero. Kapag luto na, isawsaw sa sarsa, at pagkatapos ay kainin ito, sabi ni Lin Nianfan. Ngunit nang matikman ito ng dalawang babae ay bigla namang natigilan ang mga ito. Kasunod noon ay may sumabog na bulkan sa kanilang isipan. At nasabi nilang dalawa habang nakahubad sa kanilang isipan na ito daw ay talagang napakasarap. Samantala nang makita naman ng matanda ang ginagawa ng dalawang babae ay sinabi niya ang dalawang babae raw ay hindi nagpipigil. Ang mga matatanda ay hindi makakatunaw ng maayos kung kumakain sila ng sobrang karne. Subukan ko nga ang ilang gulay, sambit ng matanda. Nararamdaman ko ang lasa ng tawista sa mga gulay na ito, temperamento o daloy ng emosyon ng tawista. Lahat ng mga gulay na ito ay sariwa at ako ang nagtanim, sabi ni Lin Nianfan. Naiintindihan ko, kung si Master Li ang nagtanim nito, hindi nakapagtataka na mayroon itong lasa ng tawista. Nasabi naman ng isa, talagang kakaiba raw ito, matandang Jiao, kumain ka pa, ang mga gulay ay mabuti para sa katawan. Naniniwala ako na pahahabain nito ang iyong buhay ng ilang taon. Naiintindihan ko, sa lasa ng tawista na naroroon sa mga gulay na ito, baka kaya kung sumulong sa pamamagitan ng pagkain ng ilang higit pang subo, sabi niya sa kanyang isipan. Si Master Li ay isang higanti talaga, ang 4 na bula na ito ay naiwang walang laman sa mga hilaw. Ipinakita naman ang bahay ng ating bida sa magandang araw. At pagkatapos ay lumipat ang panel sa isang bundok na may mga ibon na lumilipad. May mga nilalang naman na nagpapatalon-talon sa mga puno. Pinakita naman ang paa ng isang lobo o isang fox na puti.
Pagkatapos ay ipinakita na dalawa pala ang mga ito at makikita rin sa mga mata ng mga ito na talagang kinakatakutan sa kagubatan. At kasunod noon ay ipinakita ang kaakit-akit na anyo ng dalawang fox na naniningkad ang kulay sa gitna ng maaraw na panahon. Ate, hindi ka ba pwedeng mag-transform? Tinanong naman siya ng kanyang ate, hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang mag-transform? Ang pagbabagong anyo ay dapat dumaan sa kalamidad at ilang dagandong ng kulog. Kung hindi ka mag-iingat, ang iyong kaluluwa ay lilipad at magkakalat. At sa narinig naman na ito ng kanyang ate ay saglit naman itong napatahimik. Ate, sa tingin mo ba, maswerte ka, makakaligtas ka kaya? Dagdag pa ng maliit na fox na kahit pa daw makaligtas ito. Ang iyong nakaraang taon ng paglilinang ay mawawala rin, at kailangan mong magsimula sa simula. Paano kung kunin ka ng isang miserableng tiyuhin sa pagkakataong ito? Nagsalita naman ng kanyang ate, hindi ka ba makapagsabi ng kahit anong positibo? Sumagot naman ng batang fox, dahil kung magtatagumpay ka sa pagbabagong anyo, ikaw ay nasa iyong pinakamahinang estado, malalaman ito ng mga naglilinang mula sa malalayong lugar at magtitipon upang agawin ang iyong demonyong tableta. Kung magtagumpay ako sa pagbabagong anyo at malapit na akong mamatay, hindi ba't nandyan ka pa rin sa paligid, kailangan mo akong protektahan. Nang bigla namang sinabi ng fox na oras na raw, kasabay noon ay mabilis itong tumakbo habang tinatawag naman siya ng kanyang kapatid. Siyempre, alam ko na ang pagbabagong anyo ay mapanganib, ngunit, ang pagbabagong anyo na ito ay dapat makumpleto. Ang kalahating tao ay iba, sa pamamagitan lamang ng pagbabagong anyo sa anyong tao, pagkatapos ay maaari lamang akong manatili sa tabi ng Panginoon at paglingkuran siya. Kahit ganun pa man ay wala raw siyang pake basta ay mabayaran niya lang raw ang taong iyon sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pinakita ang malakas na kidlat sa isang kagubatan, at ang bida nang makita na masama na naman ang panahon ay nasabi niya uulan na naman raw ba. Agad naman siyang tumatakbo dahil sa ayaw niya raw na mabasa. Kasunod noon ay kumidlat naman ang malakas sa likod ng bida at dahil doon ay nagulat naman siya. Kalaunan ay lumipat ang panel sa isang kuweba, at naririto ang ating bida na sabi pa niya, paano nagkaroon ng ganoong kulog sa mundong ito, malapit na ba ang katapusan? Speaking of which sabi niya, bakit tila nagtitipon ng kulog sa iisang lugar lang? At ayun nga nagpatuloy ang malalakas na kidlat sa lugar. At lumipat ang panel sa dalawang lalaki na ito, siyam na dagandong ng kulog. May isang demonyong Sorrow na may 1,000 taong gulang ang nagbabagong anyo. Anong klaseng hanggal na demonyo yon? Kinukuha ang kanyang buhay sa kanyang sariling mga kamay. Hindi namumunga ng pera ang mga puno, kung nakuha ko ang demonyong tableta, hindi ba't madali akong makakalusot? Kung sino ang mauna, siya ang pagsisilbihan, ang idioma na ito ay ginagamit upang sabihin na ang isang bagay ay hindi basta-basta makukuha. At nang matapos ang ulan ay makikita ang magandang sikat ng araw. At pagkatapos ay ipinakita ang isang babae na nagising sa kagubatan. Nagtataka naman ang babae sa kanyang kapaligiran, ngunit bigla naman siyang nagulat. At tinignan niya ang isang damuhan gayong may kumakaluskus dito. Makikita naman na ito pala ang ating bida, sabi pa niya, basa ang kahoy, ngayon ay isang abalang lakad para sa wala. Napansin naman ng bida ang babae na nasa kanyang harapan. Pagkatapos ay nagkatinginan naman ang dalawa, at bigla namang nagtakip ng mga mata ang bida habang nasabi pa niya sa kanyang sarili, napakagandang babae raw nito. Wasakin ang bansa at magdulot ng pagkasira sa mga tao. Ang pagkabuhay ng Su Doji ay anak ng angka ng Su at isang katutubo ng estado ng Su. Ayon sa alamat, si Doji ay isang magandang babae. Naglunsad si Haring Zhou ng siyang ng isang malaking hukbo upang salakayin ang tribo ng angka ng Su. Hindi kayang labanan ng ilang tribo ng Su ang pag-atake ng makapangyarihang hukbo ng mga ngalakal. Pinili ng tribo ng Su na lumuhad at isakripisyo ang kanilang mga baka, tupa, kabayo, at magagandang babae. Sinalakay ni Dizin si Yuso sa 9 na taon at pinakasalan si Doji, pangkasaysayang kwento ni Doji kaunti lang. Nagsalita naman ang babe ngunit hindi ito maintindihan gayong payutal-yutal ito. Napakapalad ko na nagbagong anyo ako at nakasalubong ko muli ang aking tagapagligtas. 3 taon na ang nakalipas, ako ay isang sorong may 7 buntot. Pagkatapos ng isang masamang engkwentro sa mga cultivator, ako ay malubhang nasugatan. Ako ay pinagpala na dumating ang aking tagapagligtas upang tulungan ako. Hindi lamang gumaling ang aking katawan, ngunit tumagal lamang ng 3 taon. Para tumubo ang aking 9 na buntot,
Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagpapahintulot sa akin na matagumpay na magbagong anyo at makita muli ang aking tagapagligtas. Pagkatapos ay tinawag niya ang bida na Savior ngunit makikita naman ang bida na tinatanggal ang kanyang mangas. Kaya dahil sa nakita ng babae ay nagtanong ito sa ating bida na kung ano ba raw ang balak na gawin nito. Kalaunan ay agad na ring pinasuot ng bida ang kanyang mangas sa babae. Napatingin naman ang babae sa ating bida habang namumula pa ang pisngi nito. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao, magiging maayos ka. Natuwa naman ang babae sa narinig niya mula kay Lin Nianfan. Mahina ka ngayon, dadalhin kita para magpagamot, at agad na rin na naglakad palayo ang bida habang buhat-buhat ang babae. Ngunit makikita naman ng batang fox na tila sinusundan ang dalawa. Habang ito ay nakasunod sa dalawa ay sinabi niya napakalakas naman daw ng loob ng mortal na ito, bagaman nakaligtas ang aking kapatid sa sakuna, naputol ang kanyang lifeline, nakahinga pa siya sa kanyang huling hininga at hindi na magtatagal ng higit sa 1 buwan, kung hindi dahil sa lalaking ito, hindi sana nagpas siyang magbagong anyo ang kapatid ko at hindi sana kailangang mamatay. Bago pumanaw ang kapatid ko, kailangan kong personal na ipadala ang lalaking ito sa libingan.